magdalawang isip. Tara na, game na. Isko Moreno na yan. Sino ba bang hindi? Alam naman natin, napakaganda ng pruweba ni Yorme Isko Moreno nung siya. Magandang gabi po sa inyo. Unang-una, maraming salamat at inimbitahan niyo ako dito sa mini-interview na ito para mas makilala ako ng mga viewers natin at saka sa mga sumusuporta kay Yorme Isko Moreno, Vice Chief Atienza at syempre kay Congressman Carly Lopez at mga kasamaan ko sa konsyal sa Distrito 2. Sino nga ba si Nico Evangelista? Ayan, tanong yan, madaming pwedeng sagot eh. Pero pinakakilala ko bilang kasi ako isang atleta. Naging parte ako ng golf national team. Bata pa ako, nakapaglaro ko ng iba't ibang tournaments sa loob at sa labas ko ng ating bansa. Galing ko lang ni Consi Nico, no? Actually, nakita ko sa profile niya. Marquez ako eh. Nakita ko sabi ko, magaling ito mong shoot. Tungkol sa shoot. Yes! Tungkol sa shoot. Bata pa lang ako nag-aral sa Ateneo. Nung bata pa lang. Grade school pa lang, Ateneo na. At ang una kong sports ay basketball. Talagang shooting na, di ba? Di naman ako katangkaran. Tapos nagkaroon pa kami ng kabatch ko dati, si Kiefer Arena. Bodge Suman, di ba? Sila yung mga kalaban ko na naman laban ko doon. Yun talaga, yung mga magagaling na talaga. Meron pa nga akong kabatch, hindi na nag-pro. Magaling din si Chucky Dombrique. Napakagaling po niya sa Ateneo noon. Nung pagtagal-tagal, pagkalipas ng mga ilang taon, sila tumatangkad. Lumalaki ako. Parang nag-stay lang ako sa height ko eh. So, parang naisip ko parang... lamang sila sa'yo. So, baka kulang sa Star Margarita. Hindi nga eh, nag-ano nga ako eh. Pwede ba ako magsabi ng brand? Pwede! Mag-cherry nga ako eh. Pero siguro kung di ako nag-cherry baka 5'5 lang ako. 5'8 ako ngayon eh. So, kahit naman nakatulong ang cherry fan? Nakatulong na ba ng 3 inches? So, pwede na. Ayun. At least tumangkad, di ba? Pero sana nag-cherry ako tapos nag-growy. Yes, pwede. So, kung hindi ka pinalad sa larangan ng basketball? Kasi ako sobrang competitive talaga ako. Bata pa lang, kahit Jolin pa lang, gano'n. Tapos sa tingin ko, Consi, nasa dugo niya naman talaga ang competitive. Siguro. Kasi lolo ko, tsaka tatay ko, competitive din yung mga yan. Hindi kung isang larangan naman sila, businessman or what, yun sila talagang gusto nila, nakatataas sila. Parang may goal ba sila na gustong ikamit? Siguro na mana ko yun sa kanila. Kaya napasok ako sa mga sports. So parang gusto ko doon, magaling ako. Siyempre nung nagbabasketball ako, iniisip ko, pag naglaro ko o napunta ako sa isang gawain, sportsman o ano man, gusto ko makapunta sa pinakamataas na gigaman or ano man, di ba? Kumbaga, ready kang i-take lahat ng challenge. Baka sa basketball, kahit nga UAAP, hindi ko maabot eh. Kasi napakagaling ng mga kasamahan ko. At least you try. At least I tried, di ba? Pinaka-importante, no regrets kasi sinubukan. Oo, yun ang pinaka-importante kasi mahirap naman yung hindi mo sinubukan, nasa uli naman ang pagsisisi. Totoo yan. Pero tingin ko, that time kasi hindi siya kapinalag sa basketball. Sa papugian siguro sa basketball. Ay oo, manalo. Pwede. Balita ko nga kay Consi, marami lang nag-aagusto. Kung ako, kwento ko sa inyo. Ito, konting short kwento rin. Ano yan? Nag-basketball din ako. Yun. Kaso bawal yung baboy sa basketball. Kaya tinigil ko. Mag-vlogger na lang. Kaya patama natin si Consi Nico. So, pero Consi Nico, ito kasi, your choice. Bakit mo nga ba napasok sa politics? Well, unang-una, kagaya ko nung sinabi ko kanina, lolo ko kasi, siguro sa mga senior at medyo mas matatanda sa akin, nakikilala pa ang lolo ko. Si lolo ko, si Antonio Evangelista. Tawagin ng marami, si Tony or Anteba. Kami mga apo niya, Anteba tawag namin sa kanya. Dati rin siya nag-serbisyo. Siya yung naging konsihal. Sa pagkakalam ko, noong Distrito 1 at Distrito 2, iisa pa lang. At doon siya naging konsihal. Tapos alam ko tumakbo siyang Vice Mayor. Sorry if mali ako pero alam kong naka-laban niya nun hindi ako magkakamali dito ay Atienza. Former mayor. So, tatay ni... hindi naman nanalo nun si former mayor. Kasi pinalala, in short. Tapos ayun, again, at least they try.
Two state ride. At nakapag-servisyo naman siya kasi sa naririnig ko habang umiikot ako ngayon sa distrito po namin, sa 12, yung mga senior citizen na nakakilala ko, kami Anteba scholar ako. Eh, siyempre, ibig sabihin, may marka na talaga kayo sa akin. So, tinatanong ko, ano po bang nagawa ng lolo ko? Yung dami doon na naging scholar. Ang evangelista po ay lumaki sa Triangulo, sa Barangay 217. At yung Triangulo ngayon, wala na yung bahay po namin. Basketball court na po yun. Malaking lupa, gano'n. At sabi nila doon daw, may eskwelahan. Tapos malapit sa lugar na yun, may pinatayong chapel, hindi ako magkakamali. So marami din talagang ginawa ang lolo ko. Alam ko alimutan ko lang anong barangay pero may nagpagawa din siya. Barangay ako na ngayon naging pumping station na. Yes. So yun ang mga iba sa mga nagawa ng lolo ko. At nakita ko naman ang daming supporters pa rin ng lolo ko. Kaya kumbaga, Konsi, nasa dugo nyo pala talaga yung mas lalo akong ginanahan ng tinig ko. Inspiration. Ano naman nagawa ni lolo? Naraman ko, naging scholar ni lolo si Chona Velasquez. Kung tawagin ni Regine Velasquez. Yes. So, sino pa ba? Ida de Vega, Paimiko Moseno, mga atleta. Mabigatin pa. Kailangan tao. So, naisip ko, kung kaya ng lolo ko, syempre kaya din ng apo. Syempre. Diba? Kaya din ni Nico Evangelista. Eh, yun naman talaga ang gusto ko. Gaya nung ibabalik ko yung story ko kanina, nung naging golfer ako, naglaro ako ng tournament, naging scholar ako sa Estados Unidos. From Ateneo, I went to the States and became a scholar. So doon ako nakapagtapos ng college, business major ako. And doon ko napaisip na kung kaya ko naman pala maging scholar, kaya din ng mga kabataan. Pero bakit hindi nila nagagawa? At nadidinig ko, nung naging professional golfer ako, nadidinig ko ang daming atleta na noon hindi sila nakikita, hindi sila tinitignan nung nag-champion lang. Tsaka lang sila nakita. Pero para sa akin, importante, tignan mo muna bago mag-champion kasi kailangan nila yung resources Diba? Which is sadly, narinig natin yan all the time sa mga atleta natin. But I hope that will be changed soon. And I want to be part of the change. Good. Kasi bilang atleta, gusto ko talagang makita ang mga napakatalentado ng mga Pilipino. I think ito. I don't know kasi correct me if I'm wrong, no? Si Dale Evangelista ng chairman ng District 1 is also a swimmer. Atleta din po. Opo. So isa din yung mga gusto niyang, same din na gusto mong yan sa mga atleta. So siguro sa dugo ng Evangelista, I don't know kung magka-pamilya ka. Mag-anak kayo. Yung nga pinag-uusapan namin, baka malayo kami magkakaroon. May mga ganun kasi. Mga malalayo. Pero kung titignan ko kasi hindi malayo Puro sila gwapo pa rin. Oo. Pag ako ang naging evangelista pa, Channel Red Evangelista, malabo na yun ba? Yun ang malayo. Sa pagkakaalam ko, lamang ka sa akin na isang paligo. Yun lang. Ang tanong, di ako naligo pa. Ayun lang. Pero kasi ito, back tayo sa ating pinag-uusapan. Again, as your mysteries. Anong naramdaman mo na naging part ka ng your mysteries? Hindi ko ma-express kung ano man nararamdaman ko kasi ibang klase ang Yorme Isko Moreno. Nung tinawag pa lang ako ng aking tatay noong June, last week ng June, first week ng July, at tinanong ako, Nico, gusto mo pang sumama kay Yorme Isko Moreno at po yung Congressman Carlo Lopez. Napatayo ako, kakatapos ko lang mag-training at magturo ng golf. Siyempre, pagod ako, nasa bahay na ako. Gabi yun tinawagan ako. Hindi na ako nagdalawang isip. Tara na, game na. Isko Moreno na yan. Sino ba bang hindi? Alam naman natin, napakaganda ng pruweba ni Yorme Isko Moreno nung siya itakaupo. Hindi po ba? Alam po ng lahat yan. So, in a little time, nagkasama kayo na yun. Kasi hindi pa naman kayo nagkasama way before. In a little time, na nag-iikot tayo na nagkakamustahan, nagka-town hall, nagkapapunta sa piyesta, sa lamay, gano'n. Nung nakasama mo si Yorme, anong natutunan? Alam niyo po, sorry na lang siguro sa ibang mga politicians. Real talk tayo. Napapansin ko talaga, tuwing kasama ko si Yorme Isko Moreno. At hindi lang si Yorme's Choice in general. Napaka-genuine nila. Genuine nilang tumulong. Genuine yung pagmamahal nila, lalo na sa mga lolo at lola. Ibang klase yung ngiti ni Yorme. Hindi fake. Napaka-totoo. Tsaka yung tulong niya sa mga
ating mga kasama dito sa Dos ko lang nakikita, di ba? Siyempre, sa buong Maynila siya yung naging mayor, alam naman ang lahat, news pa lang. Pero makita mo siya harap-harapan, iba yung iyak at ngiti ng mga tao. Alam nilang totoo. At to be part of it, it can't be explained talaga. Like, iba talaga yung feeling. Kasi, isang taon namin, di ba yung 100 years old? Yes. Kami ni Consial Robio, si Consial Robio, medyo pinipigil pa yung lumo. Ako, naluha ako sa gitna harap ng stage eh. Grabe yung saya na naibibigay ng isang Yorme Isko Moreno. Kaya to just be a part of it. Yung matawag pa nga lang, Nico, gusto ko bang sumama kay Isko, hindi mo na blessing, it's a blessing. So, yun. Okay, ito last few weeks na ito yung nakasama mo si Vice Mayor Chia Atienza. May isang araw ata yun. No, almost a week na. 1 week na. Oo, 1 week na. So, anong naramdaman mo na kasama mo yung Vice Mayor din natin? Diba si Vice Chi? Si Vice Chi alam ko pa ulit-ulit yung sinabi, napakatotoo. Tsaka meron siyang pusong missionary. Sinasabi din naman po niya. Nakikita ko sa bawat galaw niya, inuuna niya ang Diyos. Tamang-tama ang God first kay Vice Chi. Ayun nga, grabe yung pinuntahan natin itong banong COC filing niya. Yes, The next day, pinuntahan agad yung Vice Chi, kinamusta, di ba? Siyempre, binigyan ng konting suporta. Siyempre, nabugbog si nanay, di ba? Yung bilis ni Yorme yan, di ba? Yung bilis kilos pa lang bihira mo makikita yun. Hindi pa nakaupo yun. Paano pa kaya kung nakaupo na? Kaya ako, sobrang, yun nga, hindi lang kay Yorme Isko Moreno. Siyempre, Yorme Isko Moreno. Pero, makasama ang buong Yorme's Choice. At maging parte ng Yorme's Choice, hindi mo talaga maipaliliwanag yun. Ponce! Oo. Nung time ng filing ng COC niyo, ano ba sabi mo doon? Don't panic, it's organic. Organic talaga kasi... Is it your first time na-experience na yan? It's my first time experiencing it with Yorme. Sa mga dating politicians na experience ko naman. Kasi nga dahil sa lolo ko. Yes. At marami din namang naging kasama lolo ko dati. At napapasama naman po ako. Pero, yun nga, being a part of it and experiencing it harap-harapan. It's a part of the history actually. Grabe yung nangyari, nabugbog ako, natulak ako, lahat. Siksik ako, di ba? Ilang beses sa boting... Masarap bang matapilok? Masarap bang masiksik, mabugbog? Masarap matapilok at mas bugbog. Pero pagmamahal. Alam mo naman na ang ginagawa natin yun dahil sa pagmamahal para sa mga batang Maynila. Di ba po? Itong mga anak, mga kabataan na nasa gedli, nasa mga kalye, may mga magulang din yan, may mga lola. Makikita natin, ang daming nakangiti. Siyempre, pag bata ka, enjoy yung mga day. Pero hindi natin alam ang buhay nila. Diba? At sa paglalakad ko, nakikita ko mahirap ang kanilang tinatahak, mga sakit. Sobrang, kagaya ng babalik ko kay Yorme Isko Moreno, sobrang blessed na ako to be a part of Yorme's Choice. Kasi nakita natin kung paano inalagaan ni Yorme ang mga lolo at lola ko at nanay at tatay ko dito. And if pala rin nga to be part of the council, makakaasa naman po sila na susuportahan ko at tutugunin ko ang aking trabaho bilang isang konsyal na susuportahan ko lahat ng mga programa, atikain, polisiya, o batas na ipapatupad ng ating Yorme para sa kanila po. Siyempre, ako po isang anak lang na nagmamahal sa magulang at sa lolo at lola. At nakikita kong ngiti ng mga lolo at lola ko dito. Nakikita kong hirap nila dito. Ang iyak, ang galit nila. Dahil madaming nawala. Maraming din po silang gustong makuha na kaya naman gawin ng gobyerno. At ako, naniniwala sa bilis-kilos ng Yorme's Choice. So may pasok natin na siya yung pinakabata. Bunso. Sa District 2 kasi District 1 meron si Joaquin. Isa sa District 2 meron pinaka-2. So, isipin mo sa panahon ngayon, mostly mga politicians, mga bata. Sabi nga ni Yorme, kasi yan ang gusto ni Yorme. Gusto ni Yorme, bata pa. So, you were starting creating your name. Yes. And we are looking forward to it. Thank you. And I think my edge na dahil bata pa ako yung kasipagan ko. Alam nyo, hindi biro.
makipagkilala, umikot-ikot, pumunta sa ganito, pumunta sa ganyan. Sa umaga may town hall, di ba? Hindi siya biro. Actually, nakita kita na, umikot ko sa lamay paggabi. Oo, umiikot pa ako sa gabi. Ako, ang puhunan ko, ang pinakaya ko ay pagmalaki sa sarili ko, yung kasipagan ko. Pero, minsan, napapagod na rin naman. Napapagod eh. Tao na naman tayo. 12 midnight, gusto ko ng... Well, welcome to your Miss Choice. Kasi ganun. Gusto ko nang humiga. 12 midnight, gusto ko nang humiga. Pero hindi ko makakalimutan yung nung unang beses akong kinausap ni Isko tungkol dito. Nagkita kami noon sa tramway. Snake niya yung hands ko kasi doon nga umuuna ako sa kanya. Bago pa lang ako magkita na umuuna ako eh. Sinabi ni Isko, welcome. Handa ka na bang magsipag? Handa ka na bang hindi matulog para pag-servisyon ang batang mahiga? Every time na napapagod ako, kasi dati nung mga unang buwan, mga unang linggo, hindi pa eh. Nararamdaman ko ng pagod pagkatapos pagkaiga. Pero minsan, 1 AM, 12 midnight, pagod na pagod, nararamdaman ko yung pagod. Bigla ako magidinig yung boss ni Yorme. Nawawala. Kasi hindi ko naman ito ginagawa para sa akin lang. Ginagawa ko dito para sa lahat. Labas natin ang kwento sa politics, no? Yung kapatid mong si... Mika, naging part ng Team Bukbok. nabudot nyo kasi. Konse ha? Don't tell us na baka sumali ka sa Team Bukbok din. Oo, pwede naman. Iba tong team namin. Wala kang bukbok kung kakaroon ka ng bukbok. Ayan, just kidding aside daw. Natutuwa tayo nakakasama natin yung mga ganito klaseng mga politicians. No? Well, batang-bata, fresh na fresh. Sabi nga ni Yorme, nung kinuha niyo ako, fresh na ako ng ganito. Pero baka balang araw last pag ganun siya. Sabi nga ni Yorme, at the age of 23, he became a councilor. The youngest. Yes. And anong age yun, he became a vice mayor. The youngest also. Youngest. Then, youngest elect mayor. Diba? So, pero pinakita niya. Nakita natin, sinubukan, pinagbigyan ng taong bayan. Hindi nagsisimula. At may pruweba. Kaya ako masabi ko lang, Kaya marami sa Yorme's Choice bago at bata. Tatrabaho lang. Always be humble, sabi niya. Always be humble. Ako. At the end of the day, it is not our victory. It's the victory of Mayan Manila. Diba po? So, kagaya ng palagi sinasabi ni Isko, tingnan nila kung anong gusto nilang gobyerno para sa anak at apo nila sa future. Ako, kaya kong sabihin, taas ako, kung kaya sabihin na masipag ako. Bata ako, totoo, pero meron akong pangarap. Hindi para sa akin, kundi para sa Distrito 2. So, subukan nyo na lang kami mga bago. At subukan nyo ang Yorme's Choice. Yun ang masasabi. Maraming salamat. Alright, magandang gabi mga kaibigan. This is Yorme's Choice. Nico Evangelista ng Distrito 2. Ayan mga kaibigan. So maraming salamat po sa inyong time. Maraming salamat din at in-interview nyo. Idol ko kayo. Pinapanood ko kayo sa TV. Idol Ngayon na. magkakasama na tayo. Oo. Bukas, timbok-bok ka na pare. Anyway mga kaibigan, thank you po. May masabihin lang ako. Manila, God God first. Salamat po. Thank you.